ito yung dalawa. Ay, ito na lang. Ay na yung dalawa. Nandiyan na. Ika. Magkikot na kini. Sobrang kita yan. Sobrang kita no. Ay, hindi. Doms na tan. Doms di ba mo? Kabila mo. Ito ni Sir Jerry. Ito pa mo, LTO3. LTO3. The Provincial Treasury. Retired to no December ka noon. Congratulate nyo. After the 7 years, 7 months. Inapa ni Manakura, 43. Siya ay talaga. Ni Sir Dominic. Nice. Si Ma'am Ami. Cashier. Ni Ma'am Seni. May tina siguro dito, di ba? All faces. LTO2. Tapos ni Elden. Nung makikita dyan, kapatay niyo sulat ako dyan. Okay, kikuha lang ng information dissemination. Palagi. Yan yung provincial imposition, yan isisingiran tayo. Yan din yung kuha, awan di training that yung kuha. Ano ba yung isisingin ng transfer tax? Paki-explain Ay, ko. transfer tax. Oo, hindi. Touch mo lang mamaya yan. Touch mo mamaya yan. Ang ano yung pati yung PTR, kasi hindi rin nila ano. PTR kasi natating may bayad doon. Paki-explain na kaya tanong muna. Okay? Okay, thank you very much. Okay. Ako. Thank you very much, sir. Yes, Very much, Siyempre, stress. thank you very much. Before nga, lugi tayo kit. Dumawat ako mati. Karak na basit. Sige. Sir, mabalin ka naman. Sir, mabalin ka naman. Pinuhaan siya. Ay, dito yun. Bilis ito yun. Ay, doon pa siya. Latakan mo rin. Dear Father, Son, Holy Spirit. Panginoon, pinupulit sila sa mga namin. Patawarin po kami sa pagkulang, pagkakasala. Panginoon, gabayan mo kami sa araw na ito. At nagpapasalamat kami at nakarating po kami ng manual natin dito sa bayan ng Alcala, sa opisina ng Municipal Treasurer. Gabayan mo po kami, bigyan mo kami ng palusog na pangatawan upang pagkakaroon namin ng aming mga tungkulin na atang sa aming balikat. Panginoon, ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming gabay, gabayan mo kami sa araw-araw naman gawain. Ang lahat na ito hiniling namin sa Panginoong Jesucristo, with the intercession of Blessed Virgin Mary, our Mother. Amen. Yung Father, Son, and Spirit. Good morning. Good morning. Yaman ako, stress. Binigyan kami ng pagkakataon na ano lang, matter of ano lang to. Yung hindi naman tayo formal na magkaroon lang tayo ng kunting may mga problema, pag-usap-usapan natin. So, ang una na magsalita mamaya, si Ma'am Seni, kasi siyang kasama ko sa field supervision. Yung boss namin, yung asawa ni Tres, si Mr. Vita, si Ma'am Vita. So, siya ang sa operations. Ang operations kasi, siya ang nag-foresee ng mga local operations ng treasury. Kasi kami ay examiner, kami kumikikot sa bayan-bayan. At ipapaliwanag namin kung bakit nandito kami, kung bakit na ginagawa ito. Kasi may mga bagay-bagay kasi sa ibang mga munisipyo na nakikita namin na nagkaroon po ng problema. Pero nandito kami, hindi na maghanap ng mali. Nandito kami para tumulong. Kasi ngayon ang role ng division namin, Field Supervision Division and Review, na makatulong sa operations ng local treasury sa province ng Cagayan. So, ipaliwanag ni Ma'am Seni regarding dun sa Circular 92-3 ito, ang content nun is collection sa deposit, ang pinaka-condition ng mga collectors. So, ibibigay ko yung floor kay Ma'am Seni. Ma'am Sen? Okay, once again, good morning everyone. Okay, my topic is about the COA Circular 92-382, dated July 1992. Ito ay tungkol sa COA rules and regulations under Section 7 to 8 and 26 of the said circular. Circular states that all collections are not our own money. This is owned by the government. And all collections must not be borrowed by anybody, somebody, and most especially not
all collections must be turned over every day. But if the travel time is more than 1 day, collections must be remitted at least 1 week. But if collection reaches in the amount of 5,000 pesos, this must be remitted immediately. All collections, lahat ng collections, kailangan ito naka-intact and to be remitted to the liquidating officer. And also these collections must be remitted, deposited immediately. But if more than one day, ang travel time niya sa bangko, once a week also. But if reaches 10,000, sir, this should be remitted immediately. So, ilagay natin sa isip natin na hindi natin gastusin yung ating collections. At yung collections, sir, hindi kailangan na pag-encash natin yung mga cheque ng mga empleyado kasi against our rules and regulations. I-share ko lang yung mga some observations and findings na nakita namin sa ibang municipalities na may collector na makaabot ng almost 800,000 na collection na ginastos niya. Pero mo ba yun? Pero meron din kasalanan ang treasurer, ang municipal treasurer na direct supervision niya kasi kung ang responsibility na kayo, so kailangan din na monitor niya lahat ng its collectors para may smooth relationship at walang ganong kahalaga na collection na magastos at hindi na pahiram sa ibang mga tao kasi na-observe din namin na yung mga ibang collectors ay pinapahiram nila yung mga collections nila sa mga officials na hindi pwede. COA circulars, mamaya magkaroon ka ng AON sa COA. Ganun yun. At saka, yung collections, kailangan naka-intact yan at agad natin i-remit sa liquidating officer. Kailangan tayo magtrabaho ng yung honesty, integrity, and be responsible to our work and accountable to the people. Para sa ganon, maganda ang ating relationship at i-boost natin yung ating connections at ma-realize natin yung mga projects ng ating gobyerno. Yun lang po at thank you very much. Thank you, yung stress niya nakuha na in the office, there must be smooth relationship, may harmonious relationship. Kasi, at saka huwag kayo takot magbanta. Gusto mo, sir, may mga problema kayo kasi yun ang isang bagay na maayos ka agad ang problema para magkaroon kayo ng harmonious relationship. Kasi pag walang harmonious relationship sa isang opisina, maniwala kayo sa akin, hindi maabot ang goal. Sa provincial government ngayon, naabot na rin namin ang aming mga targets. Nagkatuwa na namin yung PTR, yung printing, at saka, ano pa isa din? Yung tatlo yun eh. So yun, naabot namin yun dahil sa tulong din ng mga LGUs, katulad ng Alcala, mayroon din kami amusement tax wala. Amusement tax, saka mayroon na overshoot na yun. Yung PTR na kinukonsider kanina, yung sabi niya na ipaliwanag, na-overshoot na rin yun. Tapos yung printing, yun ay tulong ng mga LGUs kasi hindi namin makaya yun, walang coordination, walang harmonious relationship within sa ating operation kasi tayo, sa treasury operations tayo, nagtutulungan tayo. Kung walang tulungan yan, maniwala kayo sa akin, wala tayong mararating. Kung may pupunta dyan, pupunta doon, ay wala. So, mayroon talagang ano yan. Kasi na pinuntahan nyo na bayan din, nag-overshot na rin sila. Kaya ang sabi nila sa amin, ano lang yan sir, tulong-tulong at saka na mayroong kooperasyon na sa bawat isa. At saka ginagawa pa ng iba, nag-outing daw sila, nag-ibon. Yung may TV sila daw, nag-10% daw sila tatanggal doon. May TV sa TV nila. Okay yun, sabi ko na alam nyo sila. Tinatanggal nila yun, yung 10% yun. Para alam mo kung bakit, ang empleyado kasi,
hindi na kailangan trabaho tayo. Dapat adami lang relax tayo para ma-recharge tayo. Para maala tayo din kaya tayo nga unudin, titikwa tayo, targets tayo. Kasi no trabaho talaga tayo ka. Awan, Ken, DJ ulitek, DJ harmonious relationship within the office. Pag hindi magkasama-sama yan, nasa apo, awan. Uray man, andyan laing distress ko, kayo tumulong ka niya na awan. So dapat may magkaroon kayo ng kung may problema, pag-usap-usapan niyo. Kasi katulad yan, sabi ni sir, may rin ang arthritis, so mamaya, itikal-takal din yan, ni Mama Ami. So Mama Ami, pwede na siguro ito. Para para kung may problema, pag-usapan, para maayos natin. Okay, thank you very much. Bagay sa PT rin yung lalaki. Sa po ka, person niya. Suji, Erasmo. Puro lalaki na. Ay, puro lalaki, sir. Ay, mo yung napintas na, runner. Good morning to all. Maraming salamat. Nakarating kami dito. Nandilimanan kayo ngayon. At kami napunta dito para makapagbigay ng konting knowledge or briefing. Simple briefing lang. Kasi makapagbigay ng simple briefing. Lalo na sa real property tax collection. Ngayon kasi sa real property tax, nakikita sa mga report natin na ano yung target natin, hindi pa natin na-hit. Siguro may mga iba-ibang problema. Kaya nandito kami para magbigay ng konting strategy or mag-brief lang din. Siyempre ako na kung sasabihin tungkol sa real property, dapat daw pala ang municipal treasurer, pati mga collectors, hindi pwedeng magdesisyon na paliitin or palakihin ang babayaran ng isang taxpayer. Ang makakapag-decide lang dito at yung parang authorized pamagitan ng ordinance by the Sangguniang Panlalawigan at through tax amnesty. Diyan lang tayo pwedeng magbawas, walang dagdag. Bawas, hindi rin pwede yata magdagdag. Ganun. Yun ang isa natin na gagawin siguro para mas lalong lumaki ang collection natin. Yun nga, siguro mabawasan ng mga penalty, gano'n. Maraming ma-convince na magbayad. Tapos, ang maganda pa isang strategy, syempre yung mag-ano din tayo, yung palagi tayong mag-send ng demand letters. Sa demand letters kasi na to, medyo na-alert din sila. So, kailangan lang din natin na i-follow up lagi para sa ganun, hindi nila makalimutan. So, yun, kailangan natin ng operation suyod, mga ganun. House to house, barangay to barangay. Ganun ang isa pang ibang strategy. At saka yung maganda rin ang strategy sa abroad, yung pinanggalingan namin. Adamit lang wala. Sistema dati, indexing. Kasi siya na sa boses ko, medyo may sipon kasi ako. Nag-indexing sila, pero napakaganda ng sistema ng pag-indexing nila. Kasi may kanya-kanya doong indexing boxes. Nakikita doon yung box ng mga delinquent talaga for the year 2023, delinquent for the year and the rest of the year, yung mga cancelled taxes, cancelled tax declaration, at saka yung mga untitled and everything, ganun sila. Masistema sila. Pinakita nila sa amin, maganda talaga. At saka bago yung yung munisipyo, yung mga offices nila, convenience. Maganda. Maganda. Glass na. Glass per year. Saan ka na lang yata maliit? Mas Hindi, buki, maliit din sa iba. mas grabe yung buki. Pag sinilisil na siya, tapos ano pa yun. Walang kataran, basta. Pag sinilisil na. Oo. Bagat kay ni Sir Emer, J. Juan, tax transfer. Siyang gamin, PJ ng dating as disbursement. Tapos niyakar na PJ real property. So, adamit basit nga knowledge ko about tax transfer fee. So, tungkol iti tax transfer fee, pagbasaran mi dit ako, dawatin mi ita client na jay deed of conveyance. Dahil dati papeles nga requirements deed of conveyance, tax declaration. Tapos kung mabalin, dapat car na. Oo, car. Electronic copy, certificate of authorizing registration. Dagijay. So, ang basar kayo, ijay deed of sale.
whichever is higher times 0.005. JT Kuana. Ano sa pangalan total fair market So kung mas malaki yung sa BIR, yan ang susunod. Sa BIR, sir, hindi. Tax declaration tayo, sir. At saka Pero sa IPAS, oo nga, kung minsan, sir, sabi naman ng assessor sa amin, total, wala pa rin naman akong training dito, through experience lang. Nag-refer kami sa assessor. Ang sabi naman nila sa amin, huwag mong pakialaman yan, kasi yung e-car, hindi sa amin yan. Ang sa atin yung deed of conveyance at saka yung of sale or fair market dito po kaya sa mga na dito sa deed of conveyance is the same in deed of sale. 1%. Plus, 1%. Plus yung tax declaration, huwag natin kakalimutan kasi titignan natin doon sa deed of sale yung amount of sale. At the same time, yung lot number, title number, dapat magtali sa tax declaration. yung explain yung estate tax kasi doon nagkakamali yung contribution. Yung estate tax, anong year na nag-ibigin? O yung anong year na mga penalty at walang penalty. Kung sa estate tax naman, ang konting knowledge ko dyan, magbe-base tayo, 1994 up, may penalty na. 1994 down, walang penalty. Estate tax yun. Estate tax yun, sir. Estate tax. Yun naman po ang konting kaalaman ko. One, within 60 days ang duration. Without penalty. Without penalty. 60 days. 60 days, may allowance sila. Kung ng 60 days, Parang masanay ka dyan eh. over. Kasi makakasya sa PT to Bali 60 days yung duration ng payment na walang penalty. But if exceeded 60 days, may patong na 25% of the total tax niya plus 2%. Doon, mag-base lang kayo sa deed of sale or the fair market value, whichever is higher. Doon lang. Kasi kung seminar, dapat may seminar. Meron noon. I-ano mo. Assessor. Hindi, ganito. Assessor. Ganito ang gagawin natin dyan. Nire-request ko eh. Oo, Kasi dati kasi assessor na nagpupunta. Oo, assessor. Pero Kasi hindi pa lipat sa asan, sa sir. Biglang inipat dito. Inipat sa Walang asin. May training. yun ang correct. walang Nagulat niya kami nilipat na eh. so i-request pag may meeting. Isulat mo sa pag-meeting sa address, mga address, ano nila Kasi hindi nila alam kung mag-penalty pa o hindi. Yun, sir. Yung basehan kung magkano. 2%, 25%. Ma'am, 1994 down lang wala. 0.0005 sa amount po ng sa tax mo. Dun sa deed of sale, 0.005. 1% Times, kung ano sila, sa 60% nag-exceed na sila doon ka na magpe-penalty ng 25%, basta huwag mag-exceed ng 60 man, ay 60, Maximum of 72%. yun po ang tungkol sa transfer tax. Wala questions sila pa. Ano pa po ba ang PPRD. Ako na lang. wala. Sa Yung sige na tayo. Yung PTR na galing din ako sa license dati. Ang mga PTR mabilis na sa mga sa license nila. Katulad ng mga teachers, nagtutulong sila sa private schools. So doon, basta may sila, license sila, for passer, mga engineers na although nagtatrabaho sila sa gobyerno pero nag-practice sila sa private. Nagbabayad din sila, kahit yung mga abogado, doctors, gano'n. Within the locality. Within the locality, na magbabayad sila ng nila, provincial tax. Kailangan po yun na magbabayad sila. Basta as long as nagkukuhan sila, nagpa-private practitioner sila. At the payment, sir, is every January. January yan, sir. May penalty din yan, sir. After January 31st, after January 31st na, pwede na mag-file na ganun ng penalty na. Kasi mag-2% ka na doon, plus 25%, so malaki lang. Pag hindi ka kabayan ng Oo, January, sir, oo. after 31st. Pero kung bago pa lang siya, hindi mo mawalagyan ng penalty. Kasi kung kakapasa lang niya, at nagtrabaho na rin siya sa sa private, hindi na tayo maglagay ng penalty dito. So ganun ang niya. Kasi ang dami nga alam, problema namin talaga ng PTR, pero ngayon na-solve na rin, bakit ka nag-overshoot na rin sila. So, alam mo yun, tulong din ng local government unit yun, kasi kung wala kayo,
hindi rin nila ma-overshoot ang target namin. So, yun nga ang sinasabi ko na harmonious relationship within us. Kasi nga kung wala tayo, hindi rin namin marating bakit kayo rin nangungulitan rin kayo ng BTR, di ba? Pinabasa yun sa Form 60 kasi ako may hawak ng Form 60 kaya nakikita ko. Nakikita Pero yun. Akong may meron hawak. din munisipyo na nagre-remit sila ng embalmer na hindi Ay, hindi talaga. Stress yun. Kasi Iba yun. occupational tax Hindi yun, hindi yun. Talaga ano sa inyo yun? Baka may ordinance ng munisipyo. Occupational tax yun, hindi professional tax yun po embalmer. Pag-enumerate yung mga pwedeng Yung ano natin, basta mayroon sila license ha, galing sa TRC. Yun, engineers, doctors, attorney, lawyers, CPA, pharmacists, teachers. Yun ang mga basta nagtatrabaho sila hindi sa government, sa private. Kasi may mga doctors, mga government one sila, pero nagpa-practice sila sa labas. So, pwede sila dapat na masingil lang yung PR nila mabayad. Ganun din po ang abogado na nagpa-practice din sa labas ng voluntaryo. Pwede ko din yun. So, wala namang problema sa mga kasi nag-voluntaryo sila mabayad kasi alam nila eh. Ang teachers ko minsan ang problema kasi bakit? Ang liit na ng sweldo nila, singil, oo. So, wala tayo kasing magagawa kasi nakalagay sa revenue code kasi yun eh. So, ang dyan, ang revenue code dyan, siguro, magagawaan nila yan ng kasi yung reklamo. So, siguro pag magkaroon namin din sa revenue code, hindi naman matanggal siguro kasi sa local government code kasi yan eh. Oo. So, pag sa local government code, hindi natin alam kung paano revenue code yan. So, bahala ng sanggunian, panlalawigan mo yan dyan. Anong gagawin nila? Kasi, bibintay nyo lang sinasabi ng mga teachers ang liit na sweldo nila tapos tisigil. So, hayaan natin yung patas naman ang dapat nila gagawin doon. O for the meantime, may standing review code kasi susunod tayo. Doon naman ang atin eh. Pag tayo nangungulikta, doon tayo nag-base doon sa revenue code natin or either sa revenue code ng munisipyo. Kami provincial decision sa government. O, tubiyan. Kung ano nakalagay doon sa revenue code natin, yun din lang. Ang natin, wala tayong dyan, magbawas dyan. So yun lang, siguro may mga questions ka ba? Mayroon pa? may professional driver. Environment, dapat sa inyo na yun. Sa inyo kasi ba, kung may revenue, may code ang munisipyo na nagsisingilin, wala na, hindi po pwede yung license. Yung mga nakasama Tubiro. Hindi. Hindi kasi wala sila. Sila Basta may sila, pero hindi mama, basta ang nga sabi ko nila na nagpa-practice sila sa private kasi hindi na kaya magandang halimbawa sa nasa government ng PCR, nagatubigan sila. Tapos doon sila. Pwede kasi pwede yung province eh. Kasi mapakita rin naman nila doon sa requirements niyan. Siguro baka mayroon silang engineer, baka may plot dito. Doktor, may nag-practice sila. Yun nga, di pwede rin lang nagwa. Kasi parehas sa ganyan, 300 lang naman. 300 paliwala sa kanila. Kaya nga ang kawawa dyan, mga teachers. Hindi na Maangal yung mga private business kasi. doon yung problema namin doon. Sila ba nakaka? Pero noon, Sa bagay, at competition ng tao, yun ang problema namin na pag-away mo sa mga monthly dyan, nagagalit sa amin. silang Ito, next dalawang high school. Doon sa may sir, sa may sa yung Franciscan Sisters, nagsasalita pa lang ako, sabi niya, amak na yan, sabi niya, ito ko na yan, wala kayo mga kwento. Pero after all, na-realize nila na kailangan kasi sabi ko nga sa kanila, ma'am, lalo yung mga cum laude, graduate nila, mayroon kami hawak-hawas na ng order na kung hindi sila papailan sila ng legal kasi nasa batas na yun. Kaya ang ginawa ng mga kwan, nangutang sila dun sa nangutang sila dun sa cashier nila. Pero ang madre ayaw. Sabi ng mga teachers, paano kung hindi kami kung kasuhan kami, hindi ka mag-clearance sa mamaya. Pag-apply ka sa public school mamaya, mga bata pa nga. Hindi ka maklira, di paano ka mag-apply. So, ginawa nila ng bayad sila. So, ngayon, wala nang problema. Kaya overshoot, ang provincial impositions na PCR, kaya yun ang sinasabi ko na
palakpakan din natin yung mga sarili natin. Kasi kung wala, tayo din lang ang tulong-tulong dyan. Parang abot namin yan, dalawa, PTR, amusement park, may mga parties kayo dyan na nabigay para umabot yan ang namin, yung mga positions namin. Ang problema lang ngayon, yung unwanted stocks na so resident lang ang kinisingay, pero yung mga transient na nag-piron muna for the meantime. For the meantime, sa time siguro, ano nila yan, kasi mga bypasser. So yun lang, sa nakaisip ko, kasi ito rin kami, pero sana kung hindi man pa ito, mas mag-overshoot na rin kami, mag-aabot na rin kami. So yun lang, at ang role ko rin din, may babasahin ko mamaya, itong buwan ng ng advocacy ng KKK. Sino nakakaalam ng KKK? KKK. Cruzada kontra korupsyon. Saan kayo para-distribute? Dito mamaya, Cruzada kontra korupsyon. Mayroon kasi sulat na, ibabasahin ko na lang sa inyo. Ibigay mo na lang sila ng... Lagi na, pa-distribute ako. Meron na muna tayo. Sige, basahin ko ha, pakinggan nyo ha. Basahin ko na lang ha. Sige. Ayan, KKK, Cruzada kontra korupsyon. Huwag iboto, kandidatong bumibili ng boto. At this juncture, we would like to share to the body, our proceed, the provincial government, which has been a long proceed of our father, of Province Governor Manuel Mamba, ang kasangga ng Public Resolution number 10946 Yan sa labas. kontra Bigay. KKK, Cruzada kontra korupsyon, huwag iboto, kandidatong bumibili ng boto. Kontra Bigay, to combat vote buying and stealing is also our proceed or advocacy. The most obvious malpractice during election is vote buying. Expensive election is a result of vote buying. It's the mother of all corruption in the government. We know it's hard to fight all those who were already there, parang cancer na siya, but there is nothing hard kung tayo ay magsama-sama, magtulungan, let us bind together, hindi man sa ngayon, at least unti-unti mamumulat ang isang katauhan. Let us help capacitate our people to choose a good leader, whose intention really is to serve them and not to make money out of this position. Governor Mamba said democracy only works when you have good leaders, and democracy only works when you have good governance through these leaders. Napakasarap po magsilbi if we can see how our leader perform, when we see how our resources have been utilized, take advantage of the kind of leader who is for good governance. Kung ang PNP, FP, Army, Air Force, Philippine Navy, Marines are willing to die for a cause, I can see even we, if we felt that satisfaction or self-fulfillment within us serving our people with a sincere and genuine heart, we can also say we are willing to die for a cause. Let us bring out the hero in each one of us by leading the way towards this crusade. Yun lang po, at magandang umaga sa ating lahat. Thank you very much for your warm welcome to us, sir. Wala. Alain na yung Gundaway, agyaman kini ako treasurer, inikan na kami di Gundaway, nga magkasa ako kini ako mayor. Ibaga namin nga, tuloy yun na ta, very busy, so nag-apura na tayo. So nga, ibaga namin ni Tres, yun na ta, inbilin na natin ni treasurer. So thank you very much. At least ada siguro min ala yung basit kanya mi ito ana pagkukurang min aki kun yung tulatan ana datayo kami ni sungagaron tulak the taxes is the lifeblood of the nation tano awan ti treasury asos ako ano makasama ken awanen iso ka di ating ibagaga will must be always a cooperation with us. Wala yung pupunta doon, wala pupunta dyan, dapat tulong-tulong tayo sa hirap at sa ginawa. Sa treasury din kami, sakit nyo, sakit din namin. At nandito kami, hindi maghanap ng mali. Nandito kami para tumulong kung anong pwede namin itulong o mapaganda pa ang treasury operations. Ganun po kami. Kaya ang dami na rin napunta na binanggit na ni Maricini kanina, ganun din si pinunta namin. Pero naayos na rin namin. Ako, nagka-scam ako, mayroon 62,000 na hawak yung Yung nagawa na 62,000, hindi niya ginastos, pinahiram niya sa mga kasamahan niya. So sabi ko, i-review mo na kasi, para once and for all, makuan kayo, ma-clear ka na. So, naayos namin,
after 1 week, dumating ang BLGF, nag-review audit din. So nagpasalamat yung municipal treasurer kasi naayos na, magdating nila, ayos na. So, ganun ang role po natin. Magtulungan tayo, yun ang iwan ko lagi, magtulungan, ingatan ng resibo. Kahit isang piraso lang yan, pag nawala yan, nako. Oo, bayaran mo yan. Tapos kung may mapunta kayo sa malalayo, mga kayo, di plastic na ko. Di plastic yun. Kapag ano mabasa, lalo na cross ka di river, ada west eh. So, ikuha nyo dahil agwa kayo di resibo nyo, na ano mabasa. Kasi nung nabasa na nagrigat at clear. So, ingatan nyo di resibo yung oray lang, di original na makukaw, lalo no without money value. Narigat tayo so ingatan nyo anadan nyo. Dati ko, experience ko 37 years. Lalo na accountable officers kayo. Oo. Kasapol yung ombudsman clearance. Well, tata kami, at kami doon, nagkuha kami di ombudsman eh. Nagpa-request kayo for clearance kasi accountable officer na. So, kailangan. Iso nga na dyan, di ba kakanyayo, anadan nyo, mabayad kayo pa, ubin kayo pa, siya pa-out na kon. Hindi dyan ang may bati kanya yung mga dapat. Anad, di dyan. Di dyan lang tikwa. Di dyan, thank you very much, thank you Tres. Thank you kay na Apo Mayor, ngayon na kami ti Indaway, nga makapag-interfacing kanya yung DJ nga pagtulong-tulungan tayo. So, magandang umaga ulit, naimbang na bigat kada tayo amin, God bless us all. Kaya na tayo pang sa atin pang kita nyo. Isa lang din kapatid na kasi sa sanay na si Body.